kasi ako din sa labas ng plato. Ma'am, pwede po ba mag-recess kanina ako? Nagugutom na po kasi ako. Kahit wala akong sabi. Hala, kawawa naman si Kuya. Oo nga, nagkakaroon para na tayo para may kapili ng pagkain si Kuya. Maraming salamat sa inyo. Walayan kayong lahat. Ay na inyo yung ay na inyo yung biyahe. Kasi, ang ito din, pero hindi na lang, basta. Anyways, one time, nagpasal ako ng ate ko na lang magpunta ng school. Sobrang iyak niya talaga ako kung gusto ko. Ako hindi nakakapagtinda. Kaya hindi na ako sanay. At worse pa, medyo sunod yung pagkakalit ng ate ko dun. Uy, bili na kayo ng ate ko. Ay, sige, pabili. Medyo nagtulog ng konti, pero yan ang hata. Parang iniisip ko pa na parang mabilitan lang. Sino ba naman kasi bibili ng sunog na mani, di ba? Hanggang sa natapos na yung hapon noon, pero ang dami ko pa hindi nabibenta. Kaya ano yung dito ako doon? Ako na lang kumain ng lahat. Sabi niya nagbalik kasi hindi ako nagtutulog yung ano ko kapag nalaman niya kung nagbenta ko. Tumutuwa naman si ate kasi kung pinuubos ko. Kaso, ang malala doon, the next day, pinagtinda niya ang utak ko. Oh, okay. Wala akong pang-ako. Tapos dati, gumagawa yung nanay ko ng suman para merienda namin. At sobrang sarap niya talagang magluto. Noong una, gumagawa si nanay ng suman para sa akin. Pero one time, naisip niya magtinda sa labas. Tanda ko pa dati, kasama niya ako sa pagdala ko ng suman. And thankfully, madami din naman bumibili sa amin kasi nasa hirapan din talaga yung mga tao. Hanggang sa dami, madalas na nagkikita si nanay nun. Pero hindi ko man nakalain na dadating sa point na Nonoy, ayoko pong magtinda ng school. Paano kung kuya? Tsaka wala pa naman ako nakikita sila pa niya sa school eh. So, subukan mo lang naman. Para pag nagsabaon mo. Ay. That's me too.
kasi may tinda na suman dito eh. Ano? Sige, pabili